Hindi ko inaasahan na magiging bahagi ako ng ganitong karanasan. Noon ay hindi ako naniniwala sa mga kwento tungkol sa paranormal, pero isang gabi, sa isang 711 sa Pilipinas noong 2017, naranasan ko ang hindi ko inaasahan. Gabi-gabi akong nagtatrabaho bilang cashier sa isang maliit na 711 store sa aming bayan. Palagi akong mag-isa sa tuwing mag-close ng store, pero sanay na ako sa katahimikan ng gabi. Isang gabi, mga 12:00 na ng hating gabi, nagsisimula na akong magbilang ng kita para magsara na ng tindahan. Wala nang mga customer, at ang tanging naririnig ko lang ay ang tunog ng aircon at ang mga palahaw ng motor sa labas. Ngunit biglang may narinig akong kakaiba, mahina, parang umiiyak. Sa una, akala ko'y may batang naiwan sa labas, o baka naman isa sa mga pusa sa kalsada ang pinanggagalingan ng tunog. Hindi ko pinansin, patuloy lang ako sa aking trabaho. Pero habang tumatagal, lumalakas ang iyak. Dumadagundong ito sa isipan ko, tila ba nasa loob na ng tindahan mismo. Dali-dali kong binuksan ang CCTV monitor para tingnan kung may tao sa tindahan. Nakakatakot dahil wala akong nakita ni isang tao. Bakante ang mga aisle, pero patuloy ang pag-iyak mula sa likod. Sinubukan kong alamin kung saan eksakto nanggagaling ang tunog. Nagtungo ako sa stockroom, dala ang flashlight ko, at napansin kong mas malakas na ang iyak habang papalapit ako. Pagbukas ko ng pinto, nag-freeze ako sa takot. Sa sulok ng madilim na stockroom, may isang maliit na bata, nakayuko, nakatalukbong ng maduming kumot. Umiiyak ito ng mahina, tila nawawala o naguguluhan. Halos di ako makapagsalita sa gulat. "Di, bakit ka nandito? Sino ang kasama mo?" tanong ko, pilit na inaalam kung paano siya nakapasok. Ngunit hindi sumagot ang bata. Sa halip, dahan-dahan siyang tumingala, at doon ko nakita ang mga mata niyang walang itim, puro puti, walang kaluluwa. Nagsimula akong umatras, nanginginig at hindi makagalaw sa takot. Bago pa man ako makalabas ng pintuan, biglang bumagsak ang pinto ng stockroom. Sinara ito ng malakas, halos mabingi ako sa tunog. Pinilit kong buksan, pero parang hindi ko na kayang galawin ang knob. Para akong naipit sa malamig at madilim na lugar, kasama ang batang hindi ko maipaliwanag kung saan nanggaling. Pakiramdam ko ay tila nababalutan ng takot ang buong tindahan. Sa bawat hakbang ng bata, ramdam ko ang bigat ng mga yapak niya sa sahig, pero nang lumingon ako, wala na siya. Tanging ang kanyang malungkot at walang buhay na iyak ang naiwan, bumabalot sa akin, kahit wala na siya sa paningin. Sa wakas, nang makawala ako sa kwarto, mabilis akong lumabas ng tindahan, iniwang bukas ang lahat ng ilaw. Tumakbo ako palabas na parang hinahabol ng kung anong hindi ko maintindihan. Kinaumagahan, hindi ko masabi ang nangyari sa manager ko dahil baka isipin nilang nababaliw ako. Pero alam ko ang nakita ko, at mula noon, hindi na ako nagkukusa na mag-close ng tindahan mag-isa. Hanggang ngayon, bumabalik pa rin ang alaala ng batang umiiyak tuwing naririnig ko ang tunog ng hangin sa gabi. Isa lang ang natutunan ko, hindi lahat ng naririnig natin ay guni-guni. Ang iba, nasa paligid lang natin, naghihintay ng tamang oras upang magpakita.